The chair would like to recognize Representative Bonifacio Busita. Sir, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon po sa ating lahat. Mr. Chair, nabasa ko po dito sa DMW budget proposal. Sabi po sa mandate nila, the Department of Migrant Workers, DMW, is the primary agency tasked to protect the rights and promote the welfare of OFWs. Mr. Chair, pwede po bang malaban sa DMW, ilan po ba ang ating OFWs currently? Ang estimate po natin ngayon, because of the number of undocumented workers, would run up to around 6 million. 6 million OFWs, meaning yung temporary contract workers. Temporary contract workers. So, Mr. Chair, it's around 6 millions. Aware po ba ang DMW na marami tayong OFWs na nagkaroon ng illegitimate child? Opo, yes po. Yun din po yung nabanggit ko kanina na tinutulungan din po natin na makauwi yung mga bata. Yes po. Kung aware po dito at may mandato naman ang DMW na proteksyonan ang OFWs and bigyan ng attention yung kanilang welfare. Kung aware po kayo, meron po ba kayong statistics kung ilan ang illegitimate children ng mga kababayan natin? Wala po tayong hayag na statistics, but what we can tell you what we can reveal po here, Mr. Chair, Mr. Congressman, is around 250 OFW children in the Middle East na natulungan po natin for the last 12 months na makauwi. Hindi man ako naging OFW, pero I think yung 250 sobrang liit po nun eh. Ano ba itong 250 na tinulungan po natin? Tinulungan ba natin na wala sa plano o ano po ba? Kasi napakaliit na number po nito, Mr. Chair. Yung usual po na sistema is the children, the mothers and the children run to our shelters and we accommodate them. We provide them food and basic needs in the shelters, including yung, should I say, postnatal care ng mga bata. Habang inaayos po natin yung immigration status nila para sila ipayagang umalis. Kasi unfortunately, karamihan sa kanila don't have the necessary immigration status. Yung kanilang legal identities ay hindi clearly established dahil nga po they're born out of wedlock. Sorry po pero parang nahihinaan po tayo doon sa parang wala talaga tayong attention para sa mga ito. Considering yung number, yung 250. Mr. Chair, yung po bang illegitimate child o children, yung mga anak ng OFWs, pwede silang mag-enroll sa school or no? Ang kadalasan po doon sa host country, they're deprived from doing this, especially sa Middle East. Kasi nga po, they are born out of wedlock at wala silang legal identities. Yes po. And deprived po sila of education. Kaya that's one of the reasons why fina-fast track natin yung kanilang pagpapauwi. So yung hospital benefits, wala din sila, ano po? Siyempre. Hindi sila nabibigyan ng libreng hospital benefits. Kaya isa po yun sa tulong as we shelter them, we provide the necessary medical assistance din po sa kanila. Siguro yung mga FWs, katulad ng mga nakausap ko po, na namatay yung father niya, hindi siya nakauwi. Namatay yung mother niya, hindi siya nakauwi. Siyempre, siguro, kung wala tayong anak, baka hindi natin maintindihan yung damdamin ng mga OFWs. Sabi ng iba, kasalanan nila. Yes, kalimutan natin na nagkasala sila. Pero tao sila eh. My point, Mr. Chair, is sino kayang agency or sinong government officials ang magbibigay ng attention dito? Kasi, kung titingnan po natin, Mr. Chair, yung figure, wow, 250. Ilang years na, ilang decades na yung mga OFWs. And though wala akong statistics, Mr. Chair, I think thousands ito eh. Sigurado po ako dyan. And nakakalungkot, Mr. Chair,
na helpless sila eh. May mga nakausap po ako, dumudulog sa ating government officials abroad. Hindi na sila nag-attempts kasi walang attention na binibigay sa kanila. And I know, totoo yung sinasabi na, why? Sa ating bansa nga pumunta ka sa mga opisina. Pag hindi ka naman kilala, iba ang trato sa iyo eh. Much more kung nasa abroad. Ang punto ko dito, Mr. Chair, walang ibang magbibigay ng attention sa kanila. And we cannot say na illegitimate sila, liability sila. Still, may dugong Pilipino sila, Mr. Chair. Wala po ba kayo, DMW, wala ba kayong programa na pwede nating asahan na yes, may pag-asa na? May programa po ba kayo para dito, Mr. Chair? Yes, meron pong programa at kaisa nyo kami, Mr. Chair, Mr. Congressman, na dito po talagang kinikilala natin ang karapatan ng batang Pilipino at ganun na lamang po ang aming pagsisikap na sila'y makauwi. Meron pong hamon lang kasi doon sa immigration status. At any given time, aside from that 250, meron pong mga 50 na nasa shelters natin ng mga OFW babies. I'm sorry, Mr. Chair. Ikakat ko si Honorable Secretary Hans Kakdak kasi limited po yung time. Yung 50 na dinadagdag nyo po, hindi acceptable. I'm sorry. Hindi acceptable po yan. Nabanggit po ninyo, may programa po kayo. Yan po ba written or nakatingala tayo na meron po ba tayong written program o wala po? Meron po tayong programa sa pagtulong sa mga OFWs at pagpapauwi ng OFW children. Meron po. Ngayon, kung ang tinatanong niyo po ay kung merong particular na programa, the answer is yes, and that's why 250 po ang napauwi natin. Meron po tayong conscious effort na sila ay tulungan at makauwi. At tama po kayo, regardless of their status being born out of wedlock, tinutulungan po natin sila. May pondo pong naka-allocate, yung action fund po natin ay ginagamit para sa kanila. Yung mga OFW mothers are given the necessary assistance at china-channel po yung assistance dun sa mga bata. Meron tayong legal assistance program that is specific also to assisting among others yung mga sitwasyon po na dinidescribe ko po ngayon. Kaya meron po kasi po hindi naman po natin mapopondohan na pasado sa Commission on Audit kung wala ho naman legal mandate, walang legal cover to provide the necessary assistance. Makikita po ba natin yung written yung program ninyo, Mr. Chair? Kasi parang tinitingnan ko po, parang, kumbaga sa beauty contest, di po natin malaman yung sagot natin Yung gusto ko po, on behalf of our kababayan, yung malinaw po, meron po ba o wala? Kung ang tinatanong niyo po ay specific issuance na ang title ay tulong sa mga anak ng OFWs, born out of wedlock, hindi po yon nakasulat ng hayag. Yes. So kung ganun po, excuse po. So kung ganun po, parang optional. Tama po ba ako? Hindi po optional. I have to strongly say, Mr. Chair, Mr. Congressman, kaisa niyo po kami sa inyong layunin. Hindi po ito optional. Lahat po na humihingi ng tulong sa shelter ay obligado po kaming tulungan. Hindi ho namin sila hinahayaan doon sa host country. I assure you of that po, if you will just please entrust to us that responsibility and this vow. Natutulungan po namin sila. Ngayon po, kung pagpapalakas ng guidelines po ang kinakailangan, gagawin po namin ito, Mr. Chair, Mr. Congressman. But what we can assure the committee, this honorable house, is meron pong efforts na wala po tayong pinipili, hindi po optional. Inuuwi po natin sila. Kung kailangan pa hong pagtibayin at palakasin through the suggestions of the good congressman, gagawin po natin. Mr. Chair, meron po bang organizations
ang mga OFWs? Meron po ba? Meron po. Meron silang mga Filipino May listahan po ba community tayo, Mr. Chair? organization. May listahan po tayo? Meron po, meron. Mr. Chair, pwede bang mag-request na mabigyan po ako ng kopya? Meron po. Pwede po kami And magbigay ng listahan. pwede po bang mag-request sa DMW na kaya po ba ninyong mag-provide ng statistics? Kung wala pa kayong statistics, pwede po ba ninyong gawin through their respective organizations? Kasi po, siyempre, pag may problema na gusto mong i-address without any data, nakatingala lang tayo. Can we have statistics, Mr. Chair? Yes po. We can provide the necessary data and statistics po. Alam niyo po, sa ngalan ng public service, hindi naman ako Superman. Pero I think, with respect po sa inyo, siguro makakatulong po ako dyan. So, number 1 po, request ko list of organizations ng OFWs. Second, statistics. And madali naman pong kumuha ng statistics yun eh. Hindi mahirap kung gagawin po. At least, mag-umpisa po tayo. Otherwise, walang ibang tutulong sa ating mga kababayan. Assets ang OFWs. Pahalaga naman po natin yon. So, hopefully, yung request ko, DMW, may provide po ninyo. Yung statistics, gaano po katagal, Mr. Chair? Secretary? Yes po. Ano po ngayon? Bukas po. Statistics po, kung ilan Statistics. yung illegitimate children? Worldwide? Baka po nabibigla kayo. As much as we can cover po, as much as our posts encounter these assistance cases, we can provide that data. Pero kung ang tanong po ay yung eksaktong bilang ng mga Dapat po. illegitimate OFW children, it will take time. Pero as much as our posts have called the data, we can provide that data po by tomorrow. Ibig sabihin po, kung humingi ng tulong sa amin, tutulungan po namin. Nakabilang po yan sa amin, yung total number na humingi ng tulong. We can provide that data immediately. Pero kung yung gusto nyo po yung eksaktong bilang, then that will take some time po. Mr. Chair, marami na pong lumapit sa aking OFWs. Kaya blinote out ko ito sa DMW. And alam ko, lumapit po sila. Unfortunately, hindi po sila nabigyan ng atensyon. So, yung nire-request ko po sa inyo, Honorable Secretary Hans Kakdak, it will take time. Tinitingnan ko lang po kayo eh. Kung yung present data nyo, ibibigay nyo, yes, bukas you can provide us a copy or list or statistics. But kung titingnan po natin, yung problemang binabanggit ko po sa inyo, it will take time. Hindi ito kaya na yung 1 month. Okay, by the way, wala na po akong oras. Mr. Chair, request ko na lang po sa DMWD, with respect to Honorable Committee, we'll give you 3 months. Kaya po kaya? Sige po. Secretary? Yes, Mr. Chair, Mr. Congressman. Kakayanin po namin, Mr. Chair, Mr. Congressman. Yes po. Mr. Chair, maraming salamat po. Secretary Kakbak, maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you. Thank you po. Thank you, Congressman Busita.